Pinag-aaralan ngayon ng Department of Transportation ang posibleng dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nakapagsumite na ng rekomendasyon ang LTFRB pero ibinalik ito ng DOTR para muling kalkulahin at repasuhin ang mga datos bago gumawa ng pinal na desisyon. Kasabay nito, tinatapos na rin ng DOTR ang mga dokumento para sa fuel subsidy na nakalaan para sa mga operator at driver ng public utility vehicles. Bukod sa subsidy, kinukonsidera rin ng pamahalaan ang pag-adjust sa ilang airport charges para mapanatiling abot kaya ang pamasahe. Hinihikayat din ang mga expressway operators na magbigay ng diskwento sa mga Class 3 na sasakyan. Kaugnay niyan, makakausap natin si Transportation Secretary Giovanni Lopez. Magandang tanghali po sa inyo, Sec Banoy. Hi, good afternoon po, Ma'am Cheryl. Apo. Sec Lopez, nasaan na po ngayon yung proseso ng pagdedesisyon ng DOTR sa mga petisyon para sa dagdag pasahe ng mga PUV? Bakit po ibinalik sa LTFRB yung kanilang rekomendasyon at ano po yung mga numerong nais pa ninyong muling kalkulahin? Ano po, nasa LTFRB po ngayon, no, we give it back to them na I told the ASEC Vigor nga po, no, aralin niya mabuti yung numero kasi we have to hit a certain target pagdating sa sinasabi nating inflation. Kasi ang pagtataas parati po ng pamasahe, ang kakibat mo yan kaagad is pagtataas ng presyo ng bilihin, ng serbisyo, kasama din yan ng inflation. So imbes na makakatulong kami sa mga tsuper, sa mga operators, baka naman makakadagdag kami ng problema sa ating mga commuters. So sinabi ko po kay kay Chairman Vigor ng LTFRB, aralin natin mabuti at we should come up with a number that is beneficial to both the operators, the drivers, at ganun din po sa ating mga commuters. So Sec, at this point po, they're still revising yung kanilang recommendation. Kailan po kaya may babalik yan sa table para mapag-usapan at gaano kabilis yung maaaring pagpapatupad nitong posibleng dagdag pasahe po kung maaprubahan? Makakaasa po sila na by next week, no, meron ng ulit na rekomendasyon ang ating LTFRB at ang DOTR naman po ay magdedesisyon na po. Isinusulong po ng transport groups yung 2 pisong provisional fare increase na magtataas sa minimum jeepney fare mula 13 pesos sa 15 pesos po. Sa ngayon ba ito rin yung itinitingnang posibleng halaga ng pamahalaan or ikinukonsider po? Ma'am, I'm sorry but I cannot give the exact numbers right now. Pero yan po yung mga naunang rekomendasyon ng LTFRB. May mga hiningi lang po ako mga numero at date ngayon vis-a-vis na rin yung pagtaas ng ating mga fuel prices po. So kailangan lang namin maging consistent sa unang rekomendasyon po ng LTFRB at walang pagpabago masyado sa numero, mas lalo na po sa pagdating ng inflation po natin. Paano po ninyo binabalanse yung pangangailangan ng mga driver na maibsan yung epekto nga ng mataas na langis at kakayahan din naman ng mga commuter na magbayad po ng mas mataas na pasahe, Sec? Ang isa pong nakikita namin pamamaraan, ma'am, ito nga po yung mga fuel subsidy program natin pagdating sa ating mga tsuper at po. Kaya nga po, katuwang dito ang DSWD at by next week po, sisimulan na natin ang pag-roll out nito ng ating mga subsidiya dito sa NCR pagdating sa mga tricycle drivers. At ang isa pong tinitingnan din po natin at tayo po humingi na po ng SARO, yung sinasabi nating service contracting o libreng sakay. This program kasi po ang makikinabang dito ay hindi lang po yung sinasabi nating tsuper at operator, pero po ang malaking makikinabang dito ay yung ating mga commuters. No, at it will be a nationwide program also. At yun nga po, kailangan na nating ilunsad din yan, hopefully by next month. So ito yung mga sinasabi nating government interventions sa mitigating measures upang sa ganun man kahit paano maibsan natin yung taas ng ating mga fuel prices. Oo, kasi yung pong ating mga kababayan, ating mga kapatid sinasabi, oo, meron ngang fuel subsidy. Paano naman kaming mga mananakay? So ang sinasabi niyo po, Sec Banoy, na
by April, you're hoping na makapagsimula na ng libreng sakay. Tama po. At ang kautusan po ng ating Pangulo, nationwide po ito. So buong bansa, gagawin po natin ito. At ang nakapagsumiti na at tumutulong talaga sa atin ng DBM, nagsumiti tayo ng mga requirements for the release of the SARO po. At kapag once na nailabas na yung pera, at we can always give and implement the program right away to the qualified beneficiaries also. Magkano pong budget ang kailangang ilaan para maipatupad po ang libreng sakay nationwide at gaano po katagal ang target ninyo na ipatupad ito? Hello? Yes po, ang budget po na nakalaan ngayon sa DOTR is 1 billion. At yan po ay uubos at tatagal po ang programa hanggang maubos po natin yung 1 billion. Okay, klaruhin ko lamang po, Sec Banoy, yung 1 billion ay nakalaan na budget para sa libreng sakay. Tama po, ma'am. Sa tansya nyo po, yung 1 billion, mga ilang buwan po kaya yun magtatagal? Kakayanin yan. It depends on how many kasi, ma'am, no? Kung gaano kadami. So, sa tansya naman po namin, siguro kakayanin niya, abot siya ng mga buwan. Sorry po, ilang buwan po? Ay po. 3 months. 3 months. Around 3 months. At least. Mukhang kakayanin po namin ng 3 months po. Apo. Nabanggit din, Sec, yung posibilidad ng pag-adjust sa ilang airport charges para mapanatiling abot kaya yung airfare ngayong papalapit, lalo na ang Holy Week. Ano-ano po yung mga fees na maaaring bawasan? Ang tama po kayo, ang isa po sa talagang malaki ang epekto at natama natin kasi nung Pebrero lang po ang isang ang presyo ng per barrel is only $90. Ngayon po is almost 190. So napakalaki po ang pagtaas ng jet fuel. So ang sinabi natin sa CAAP, to reduce the passenger service charges, yung terminal fees sa mga CAAP-operated airports natin, and also to reduce the navigation fees. Upang sa ganon, makakatulong kami to stabilize yung sinasabi nating airfare natin. No? At ang isa pang ni-request ng ating mga airlines is sana mapadali daw po ang ating pagre-resolba at pagpapa-implement ng fuel surcharge. From 30 days, humingi sila ng 15 days. At tayo naman po ay pumayag dyan. May panawagan din, Sec, sa mga expressway operator naman na magbigay din ng discount sa Class 3 vehicles. May mga nagpahayag na ho ba ng kahandaang sumunod dito? Opo, Ma'am Cheryl, no, nakausap natin ang MPTC, nakausap natin ang SMC, ang mga malalaking toll operators natin, at sila naman po ay sumang-ayon na magbigay ng diskwento. Kasi malaking tulong po ito sa Class 3 vehicles natin. And not only limited sa mga provincial buses natin, sinama na rin natin yung mga delivery trucks natin carrying essential goods like agri-goods. Para kahit papaano, makakatipid din po sila. Kasi based on our computation, for example, ang provincial buses, tipid nila sa sinasabi nating diskwento at sa biyahe nila at ng mga 100 liters o masigit, ay makakatipid naman sila ng halos mga 5. At kami, ulitin ko po, nagpapasalamat tayo sa mga toll operators po natin. Kailan po kaya ito may patutupad, Sec? At the last time na nag-usap kami, it was like a Tuesday. Magbibigay sila sa atin ng timeline, no, when they agreed to give discount, and hopefully po mas mapapadali. Titingnan natin kung kakayanin na po next week o kahit paano bago mag-Semana Santa po. Yung pong discount na pinag-uusapan natin, mga magkano pong diskwento yung napag-usapan na maaaring ibigay po sa ating mga vehicles? Actually po, ang hinihingi namin talaga is to revert back to the previous rate pagdating sa mga Class 3 po natin. No? So as to the percentage, I'm not just quite sure, pero kung maibabalik natin sa dating presyo, dating toll fee, that's more or less around mga 20 pesos o yata pagdating sa ating mga Class 3 vehicles.
So Class 3 vehicles lamang po pinag-uusapan na mabibigyan ng diskwento, Sec, hindi po sa lahat. Opo, yun po yung una nating hiningi sa ating mga toll operators at yun po yung binigyan natin prioridad. Kasi po, alam din natin na yung mga toll operators din naman po natin ay matatamaan din po dito sa fuel price hike. Tungkol naman po sa fuel subsidy para sa mga PUV drivers at operators, ano na po ang status nito? Kasi Tuesday sa tricycle drivers. Kailan po yung mga susunod? Ang napag-usapan po namin ni Secretary Rex, no, pag natapos na po natin ang ating mga tricycle drivers dito sa NCR, susunod-sunod na po natin yung mga other transport modes, mga jeepney drivers, yung mga TNVS, yung mga motorcycle taxis. So it will be a process po, no, continuing process. Ang ginagawa ng LTFRB ngayon at ng DOTR, kinokompleto na natin ang mga listahan natin at kung sinong handa na lista, ayun po yung unahin natin. Again, in coordination with our LGUs po. Kasi parang sa LTFRB po, pagdating sa mga jeepney operators, ang may listahan lang kami sa only the operators. Wala po kaming listahan ng mga drivers. At alam naman po natin na pagdating sa isang jeep, maaari na may 2 drivers yan o minsan 3 nga po. So ang kautusan ng Pangulo is lahat dapat mabigyan, mapa-operator at mapa-driver. So we're just completing our list in coordination with our LGUs po. Once we're complete po, we're going to roll out po. Bukod po sa mga natalakay natin, Sec, may iba pa bang contingency plan ang DOTR kung patuloy pang magtaas ang presyo po ng produktong petrolyo dahil nga dito sa tensyon sa Middle East? It's more of a coordination po sa amin, no, sa mga iba't ibang ahensya tulad ng DSWD, tulad din po sa DOE. Pero ang ginagawa natin ngayon is mga iba't ibang sektor tulad ng MRT3, LRT1, LRT2, no, magdadagdag pa kami ng mas madaming bagon kasi inaasahan namin na mas madami pang tatangkilik dito sa ating mga riles ngayon. Nakikipag-ugnayan din po kami sa mga pribadong kumpanya how to help also their employees, private employees pagdating sa ating mga riles para kahit papano if they can subsidize it, and we will always that the MRT management can recognize their subsidy naman ito mga private companies para tuloy-tuloy lang po ang ating mga tulong sa ating mga mamamayan. Siguro po, sa gitna pa rin ng patuloy na tensyon na ito sa Middle East, ano na lamang din po ang huli nating mensahe, hindi lamang sa mga motorista, maging sa mga commuter po? Ang masasabi ko po ngayon na sa lahat ng ating kababayan, ay wala naman, lahat po tayo nagulat na bigla sa nangyari. Pero makakaasa naman po kayo na ang pamahalang nasyonal kasama po ang mga LGU ay ginagawa po lahat para po maibsan ang epekto nitong kaguluhan sa gitnang silangan. Isang tabi po muna natin ang ating ang pagpupolitika. Ang mas importante po ngayon ay ating pagtutulungan at ang importante po ngayon ay tayo mas lalong magkapit-bisig kasi lahat po tayo may matatamaan dito at lahat naman po tayo ay Pilipino. Marami pong salamat sa inyong oras, Secretary Giovanni Lopez ng Department of Transportation.